Welcome to Donmar TV News Channel. Yung pong League of Municipalities of the Philippines, formal na po nilang iniendorso at susuportahan si Bongbong Marcos Sara Tandem. At kasalukuyan pong ginagawa yung kailang General Assembly. Okay? Mamaya talakayin natin yan. Pangalawa, ito pong issue ng mga survey at presidential candidate. Ang tanong ngayon bakit after na maraming mga interview at debate na pinuntahan ng mga presidential candidate, bakit yung iba ay patuloy na sa halip na umangat, tumaas sa survey, bakit pababa ng pababa? Di ba? Parang nagtataka tayo, bakit ganon? Parang habang sila ini-interview, mas lalong bumababa yung rating nila, ganon ba yun? Balikan natin yan at atin yung pag-usapan yan. Okay? Ito nga po, ongoing ang General Assembly 2022 ng Liga ng mga Municipal Mayor of the Philippines. Ibig sabihin, yung mayor ng lahat ng mga bayan, na mas marami itong mga bayan kaysa cities sa buong Pilipinas. Napakarami po niya, mga mayor na yan. At ngayong kasalukuyang ginagawa ang General Assembly, ay kanilang dinideklara na kailang suportado ang BBM Sara Tandem. National Unity ang galawan. At ito pong ligang ito ay pinamumunuan ng kanilang National President, walang iba kung hindi si Mayor Chavit Singson. At sinasabi nga ni Mr. Mayor Singson na sila ay naniniwala sa kakayanan, plataforma at kayang gawin ng BBM Sara Tandem or yung unit team. Okay? Kasama ang mga iba pang kandidato. So magandang development po ito dahil tulad ng sinabi ko, ang liga ng mga mayor ay napakalaki. At automatic, pagka ang mga mayor ay nag-endorso sa'yo, yan ay yung mismong magiging campaign o yan ang mga leader mo sa mga bayan-bayan sa buong Pilipinas. Na kung yung magugunita, itong second week or third week ng buwang ito ng Marso, mag-uumpisa na ang kampanya ng local. At yung mga local na yan, ang tutulong sa national candidate, at yan ang mga magiging leader na itong mga national candidate, lalo na itong BBM Sara. So yan po yung major development. Good news po ito para sa mga Marcos supporters at loyalists dito at sa abroad dahil malaking grupo itong nag-i-endorso. Kahapon, kung magunita doon sa aking isang ni-upload na video, ang nag-endorso naman sa kanila at sumama ay yung mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at saka ni Senador Bongo. 30 organization, coalition. Di ba kahapon yun? So everyday may mga iba-ibang grupo nagdi-declare ng support sa BBM Sara dahil nga ito nga yung may layunin na pagkakaisa ang ating bayan. So ayan po ang mga development. Okay? Sige, ito po kayo mag-comment, react sa isong yan. Samantala, itong pangalawang issue na ating pag-usapan, medyo controversial po ito. Dahil nga tulad na sinabi ko, ito yung mga presidential candidate pa rin. Napakarami na o ilang beses na po yung mga interview sa telebisyon, sa radyo at debate. Pero nakapagtataka nga po, bakit yung mga madalas nag-a-attend sa interview at debate, bakit sila yung bumababa sa mga survey? Alam nyo, itong mga legitimate na mga company nagsusurvey tulad ng Pulse Asia, SWS, okay? Yung Publicus Asia, so 3 na, pang-4, itong Okta Research. Ito lang muna yung ating ina-identify kasi marami ho nagsusurvey. Yung Manila Bulletin nagsusurvey din, pero maiksi lang yung parang overnight, 2 araw lang. Ito hong aking kampanya, itong mga kampanyang aking binabanggit na ito, hindi ko kilala ito kahit sino sa kanila ang may-ari niya. Ito yung ating pinagbabasihan at saka ilang mga report, lagi nangunguna si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nang lang kahapon lumabas sa Okta Research Survey, 55% kay Marcos, 43% kay Sara. So yun ang pinagtataka ko. Ewan ko kung kayo, ano ang inyong tingin dito? Bakit itong mga halos isa lang ang hindi nila pinuntahang debate, yung SMNI debate. Pero yung ibang mga debate at mga interview sa radyo, telebisyon, nandyan si Leni Robredo, Dumagoso, Pacquiao, Lacson, at iba pang kandidato. Pero hindi sila tumataas. Itong huling survey, isipin mo, ang 15% lang nakuha ni Robredo. Dumagoso, 11% lang.
Pababa ng pababa sila eh. Pero pag sila nagsosurvey doon sa kanilang sariling survey, natural, tataas sila. Pero itong lehitimong company na binabanggit ko, ayan po yung resulta. Parang nabaligtad. Si Bongbong Marcos, si Sara, halos si Sara wala pang pinupuntahang interview eh. Si Bongbong Marcos, isa palang debate ang pinuntahan. Yung mga interview, nandun dyan siya. Pero siya, bakit umaangat na umaangat? Something, something wrong sa side ng mga oposisyon. Inaasahan nila na sila yung humaharap sa public, sa debate at interview, sila yung makikilala at sila yung susuportahan ng taong bayan. Yun ang kanilang expectation. Pero ngayon baligtad. Yung minsan lang mag-attend sa mga debate at interview, abay siya yung umaangat na umaangat. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin niya sa akin pong opinion, analysis dito, yung mga tao nag-decide na. Parang mag-debate o hindi, dito na kami. May debate o wala, ito na yung aming kandidato. Hindi na nila kinikilala, kilala na nila. Yun po yung nakikita ko. Kasi kung hindi ganon, dapat itong mga masisipag umattend sa debate at interview, ito yung makikilala. At hindi lang makikilala, ito yung susuportahan at maganda ang rating. Eh bakit ito pababa sila? Napakalayo ng 55% compare sa 15%. Tapos pababa, 11%, 8%, yung iba nga 3% lang eh. So, yan ho yung ating tinatanong sa inyo at kayo po'y malaya makapag-comment at react dyan. Kayo ba naniniwala doon sa sinasabi ko na yung mga tao ay nag-decide na in favor of BBM Sara? May debate o wala, nandun sila? Parang nanonood sila dito sa mahilig umatin sa debate at interview pero hindi sila makumbinsi, hindi na sila naniniwala doon. Kumbaga sa hinihintay ng mga nag-decide na election day na lang, araw na lang ng eleksyon. Mahirap na talagang gibain yun. At yun ang advantage ng BBM Sara. Nakuha nila yung ganong mataas na percentage na malayo pang eleksyon, nag-decide na. Kasi yung 55% o 50% napakalayo nun. Ang hirap habulin nun. Kasi kung 50%, 55% si Marcos, di natin itira 50 hanggang 45 hanggang 50% paghahati-hatian ng another candidate, siyam na kandidato yan. Ano bang matitira doon sa iba? At consistent yung BBM Sara na hindi sila bumababa sa 50 o 40%. Yun ho yung aking nakikita. So, inuulit ko, yun ho yung tanong. Bakit ang mga tao ay hindi makumbinsi nitong mga oposisyon? Dahil ba hindi sila nagkaisa? O dahil bang alam nila na ang kakayanan nitong mga ibang kandidato? Di lalo na siguro kung lagi nilang kasama si Marcos sa mga debate, lalo silang mapapag-iwanan. Dahil pagtutulungan nila yun eh. Underdog. Parang ganon. Alam mo, isang tao pag pinagtutulungan, lalo sinusuportahan ng botante. Ay subukan ni Marcos na makipagsabayan sa mga ito. Palagi ko mas tataas ang rating niya kumpara doon sa mga bumubugbog sa kanya at pinagtutulungan siya. Yun po yung aking tingin dyan. Kaya ho, naku, laki ng problema ng oposisyon. Huwag na kayong umasang makipagsabayan si Marcos sa inyo sa debate dahil ang tao at ang kanyang suporta, Marcos supporters, Marcos loyalists, nando na. Kumbaga sa ay nakapako na. Election day na lang ang hinihintay. Nagdesisyon na sila. Pwede po kayo mag-comment, react sa isong ito. Marami pong salamat.